mahirap maghanap ng trabaho dito sa Toronto mga par, dito sa Scarborough. Pero yun, sa tamang networking mo, sa mga kilala mo, so pinaka the best pa rin yung referral mga par, no? Ito, Davao del Sur, nandito. Oh, Canada! Good morning mga par, welcome back to my channel again. So, yun, madilim pa sa labas mga par, no? And yun, ganito kaaga, busy na yung kalsada. Yung nakikita nyo sa kabila mga par, no? Yung sa right side ay 401 yun mga par, napaka busy na, no? Yun, pati dito sa may harap namin talagang ano na, kasi yun, today's Wednesday mga par. And marami ng mga pumapasok, no, sa ganito kaaga. So ayan, naghihintay lang tayo mga par na alas 7, no? Kasi gigisingin natin si Inday kasi may pasok siya. So si Mrs. nag-prepare na rin sa pasok niya kasi may pasok rin siya sa school ngayon mga par. And yun, tayo ang may iwanan naman dito sa bahay, no? And yun, si Mrs. nga nag-prepare ng baon ni Inday. Ito yung baon niya ngayon mga par. Ayan. Munggong baon ni Inday na rice na may hotdog na isa mga par. Tapos ito yung kakainin niya ngayon. Yan yung kakainin niya ngayon. So pagising niya mga par, ano ko yan, pakainin ko muna siya. And si Inday pag umaga medyo mahirap gisingin kasi yun, antok-antok pa nga. Hi Arjav, I'm filming for my video. Say hi. Hi. Yes. Hey. Hey. He's a bit silly. Look at me. Yan mga par, marami na kami rito. Naghihintay, mga parents yan na naghihintay na school bus. Right, Inday? Oh, Tata's filming. I'm filming, you're filming. Yeah. Because I'm using the camera. Mm-hmm. And Tata's using the phone. Mm-hmm. There's two cameras, yay. Mm. So Tai, when I grow up, Yeah. and I'm gonna become a YouTuber, I'm gonna use this camera. Yeah. And you use your phone. Okay. Even when you're old. Yeah. So, ang bus na Inday ay ano na? Okay na? Okay, I'm done filming. Yeah? Okay, This is your bus, right? after school. So, okay. Yeah. Bye, Inday. Kiss muna. Enjoy. Nay! Hi! Go tayo dito. Tignan natin kung anong maano natin dito mga kapar, makikita natin. Dito rin kami nagano mga par, no? Kung naalala no yung nagano kami ng snow. Dito yung sister-in-law ko. Nagano kami rito. Ito may maliit na ano. Nagano kami snow fighting mga par. So yun. Oh. Yung mga ano pala rito. Yan mga par. Damo. Yan sa likod na yan, ilog na yan mga par. Ano. So yan mga par, no? Pag-uusapan pala natin ngayon, no, kung gaano kahirap maghanap ng trabaho dito sa Toronto mga par, no? Especially dito sa Scarborough, kung nasaan ako mga par, no? Ayun, kasi yung pagdating kasi namin mga par, no? So kung babalikan natin yung pagdating namin dito, 2 buwan ako mga par na walang trabaho, no? Kasi yun nga, dahil bago nga kami, wala pa kaming kakilala, no? Talagang matagal mga par, no? Matagal ako nakakita ng trabaho.
hanggang sa nakalipat kami dito sa dito sa tinitirhan namin mga par. Nakahanap ako ng trabaho. Nag-ano pala ako mga par, no? Pumunta ako sa STC, itong STC na to. Pumunta ako diyan. May mga fast food kasi diyan, no. Nagdala ako ng resume ko, no, yung CV ko. Gusto ko sana mag-walk-in, magpasa diyan sa mga fast food na yan, pero yun, sinubukan ko naman mga par, no. Pumunta ako sa isa sa fast food and mga iba pang mga fast food dyan. Pero yun, halos sinasabi nila mga par, no, halos lahat sinasabi nila sa Indeed ako mag-apply, and yung iba walang bakante. Kahit nakikita mo mga par na hiring sila, no, nakalagay na hiring sila, pero sinasabi nila sa Indeed ako mag-apply. So yun yung which is ginawa ko naman, kasi yun din yung mga nababasa ko na sa Indeed daw mag-apply. Nagpasa ko ng CV ko, inayos ko, nagpasa ako online. Pero ang problema mga par, ni isa wala ring nag-message sa atin, no. Dahil siguro sa nakikita ko mga par, wala pa akong experience, no, na dito sa Canada, no. So bago pa lang tayo noon. So hindi siguro nare-receive nila yung aking resume mga par, no. Pero wala akong natatanggap na tawag, no. So ang ginawa ko, nagpasa pa rin ako ng pasa. Yun, una kasing pinasahan ko mga pare dito lang sa Scarborough, kasi dito ako malapit. And isa pa, hindi ko pa kabisado kasi yung magsakay-sakay ng bus mga par. Kasi yun, baguhan nga tayo. And unang-una, 3 lang din kami mga par, no? And hindi ako makagala-gala din sa malayo, kasi hindi ko pwedeng iwanan sila Mrs. and si Inday. And kasi nag-aaral din si Mrs., no? Nag-umpisa na rin siya mag-aaral. Kaya talagang ako mga par, no? Nangangapa ako. And isa sa pinakamahirap is wala tayong kakilala rito mga par na pwede natin yung pagtanungan, no? Pwede nating mag-ask tayo kung saan pwede mag-apply, no? Meron palang mga wild berries dito mga par, ito. Yun, So yun mga par, habang naghihintay ako na may tumawag sa akin, no, habang wala pa akong trabaho, ang ginawa ko mga par, nakakita ako sa Facebook, no, na yung OWA rito mayroon silang inaalok na free training, no, mga par, sa food handler certificate. So dahil free nga, no, isang araw na training yun mga par, ay yun, pinuntahan ko. Medyo malayo siya rito sa amin, pero yun, nakita ko naman mga par, no. So nag-training ako ng isang araw hanggang nag-exam kami, no. Sa araw din yun, nag-exam kami, and nakapasa ako mga par. Nakuha ko yung food handler certificate ko, which is sa tingin ko malaking tulong din yun sa akin, dahil nga sa kusina nga rin tayo nagtatrabaho. And yun, isa rin yun sa kailangan dito mga par, no, pag nagtrabaho ka sa mga restaurant. Hanggang sa yun, may nabasa ako sa Facebook, no, na isang Pilipino na nag-hiring sila, nag-hiring yung company na pinapasukan niya, no. Malayo rin dito mga par. I think, kung hindi ako nagkakamali, sa kalahating oras ang biyahe mga par, ng bus. So napakalayo nun. So ginrab ko na mga par, para lang makakuha ko ng trabaho, no, ng experience na rin. Yun, ginrab ko kahit na nahihirapan ako. So yun yung naging unang trabaho ko rito mga par, no. Isa siyang machine operator, which is rin sa akin, maganda rin sa akin, kasi yun, bago ako nagbarko, nagtrabaho rin ako sa isang machine shop mga par, no. So hindi na bago sa akin yung mga machine. So yun, nakapasok nga ako, nakapagtrabaho ako doon ng 7 buwan mga par. So siyempre habang nandun ako, naghahanap-hanap ako ng malilipatan, dahil nga sa napakalayo mga par, no. And hindi ko naabutan si Inday, no, pagka sinusundo, kasi pinag-daycare namin siya noon, and kailangan bago mag 6 or 6 masusundo ko na siya. So medyo nahirapan si Mrs. noon, kasi kailangan niyang habulin si Inday, no. So lagi siyang siya ang nagsusundo kay Inday mga par, kasi hindi ako nakakaabot, no. So naghanap-hanap tayo, matagal bago ako nakahanap uli mga par, no, ng panibagong trabaho, hanggang sa yun nga, nakilala natin si Boss Clark, no. Shoutout
kay Boss Clark, na siya tumulong din sa atin, no? Nag-refer sa atin sa trabaho niya ngayon, which is yung driver helper, mga par. So ayun, fortunately yun, nakapasok tayo dahil nga sa isang referral ng isang Pilipino. Hindi ko talaga kakilala yun si Boss Clark, mga par, no? So dahil Pilipino siya, nag-post siya doon sa isang naghahanap din ng trabaho, nag-comment lang ako. Yun na, nakapasok ako sa isang meat mga par, no? Isa siyang warehouse ng meat warehouse, mga par, no? And isang driver helper yung trabaho natin. So yun nga, yun yung naging pangalawang trabaho ko, mga par, no? Dito sa Canada. Naging rin tayo, 7 months mahigit, almost 8 months, mga par, no? Na trabaho natin doon. Pero habang nagtatrabaho tayo doon, mga par, hanap-hanap pa rin tayo ng malilipatan, no? Pero talaga napakahirap, mga par, lalong-lalo na dito sa kung nasaan kami, no? Merong mga nag-aalok, mga par, no? Na trabaho, pero sa downtown, mga par, which is napakalayo sa akin, and mahirapan ako pagdating ng winter, mga par, no? And napaka-traffic doon sa lugar na yon. So hindi ko sa ginrab. Mayroon namang nag-aalok, mga part-time, mga par, mga part-time job lang, no? Which is hindi ko rin ginrab kasi wala medyo yun, mga par, no? Medyo hindi rin sa akin. Ang gusto ko kasi full-time para makuha ko yung oras ko, para maano ko nga si Inday, kasi naalala ko nga rin si Inday kung sino magsusundo. Pahigpit na pahigpit din yung ni Mrs., no? And kailangan natin mag-adjust uli ng ating schedule. Kaya sa ngayon, mga par, wala ulit tayong trabaho, no? Tayo ang magbabantay, maghahatid, magsusundo, dahil wala naman talagang inaasahan dito sa Canada, mga par, kundi yun, tayo lang pamilya talaga, no? So yun, kailangan natin magsakripisyo muna, dahil si Mrs. ay yun, importante naman yung sa kanya, kasi yun nga, siya yung main applicant namin, nakadepende kami sa kanya. Kaya tayo mag-a-adjust, mga par, no? So yun, sa topic natin, mga par, no? Kung sa trabaho lang ay para sa akin, mga par, medyo mahirap siya, lalong-lalo na dito sa aming lugar, kung nasaan kami. And yun, ang payo ko lang, mga par, no, sa mga bago or mga bagong dating nga, no? Na yun, kahit medyo malayo yung trabaho, mga par, no? Kung bago kayo, i-grab nyo muna habang naghahanap ng iba. So darating din yung, mga par, pero ang pinaka sa experience ko, mga par, no? Yung networking talaga, no? Lagi naman sinasabi ng mga matatagal na rito, yung networking mo, yung marami kang kakilala, so, marami kang kaibigan, kasi yung sila yung mag-aano sa inyo, mga par, no? Kung may mga bago opportunity, no? Na may mga bagong trabaho, no? May trabaho, pwede ka lang i-refer, kasi dito sa Canada, mga par, yung referral talaga yung pinakamaganda, no? Para makakita ka ng trabaho. Kasi yung mga sa online, mga par, no? Swertihan lang din sa online. Ang referral talaga, mga par, yung pinakamaganda rito. Pag na-refer ka ng isang kaibigan, no? Wala ka na magiging problema. Kung baga, magdala ka na lang ng CV mo, ipasa mo sa interview, and then yun na. At least na yun, mga par, no? Malaking chance sa'yo na makukuha mo yung trabaho. So tayong Pilipino naman, mga par, ay talagang masisipag naman talaga tayo. Gusto ko na i-shoutout, no, ang mga tumulong sa akin, no, na pagdating ko dito sa Canada, yung unang trabaho ko, no. Shoutout din kay Jeffrey Sadora, yung kasama ko sa unang trabaho ko, no. Maraming salamat, par. Sana mag-bonding naman tayo, ano. And syempre si Boss Clark, yung tumulong din sa atin sa pangalawang trabaho natin, mga par, no? Shoutout sa iyo, Boss Clark. Maraming salamat, no? Ako muna tatapusin na kayong vlog, mga par, no? To God be all the glory, and we'll see you in the next one. Bye!